Noong nakaraang Marso, nagpadala po sa atin ng video message si Miss Rhea Timbreza. Siya po ay OFW na nagtatrabaho noon sa Dubai na nakaranas po ng pangmamaltrato po ng kanyang mga amo. 10 buwan siyang walang day off at 2 buwan walang sahod. Nakipag-ugnayan po tayo agad sa Department of Migrant Workers or ang DMW at sa Overseas Workers Welfare Administration or ang OWA para po sa kanyang repatriation. At nito ngang Abril na 22 ay nakauwi na po siya dito po sa Pilipinas. Sinalubong po si Rhea ng UNTV Action Center team upang maasistihan kasama po ang kanyang pamangkin na si Sheila May Marcelo. Bali, pamangkin po ako ni Rhea. Kapatid po siya ng nanay ko. Pinauwi po siya, ma'am, dahil nag-report po kami sa DMW dahil po sa pang-aabuso ng amo niya. Like for verbal abuse po. At saka hindi rin po siya pinapasahod and kinukuha po yung passport niya. Almost 10 months po siyang nagtrabaho doon, ma'am. And sa loob po ng 10 months na yun, nakaranas po siya ng pang-aabuso ng amo. Hanggang sa pinagtatrabaho na po siya ng mga amo niya sa ibang bahay. Bahay po ng pamilya ng babae. Maraming salamat po unang-una sa lahat sa Diyos. Kasi nakauwi po siya ng ligtas sa UNTV na agarang pag-aksyon agad para maparating sa DMW para po siya ay makapauwi ng ligtas. Maraming salamat po sa kanilang tulong. Naway marami po silang matulungan kagaya po ni Ate Rhea. Message ko din po dito sa OFW Lunch po dito sa Terminal 3 po. Maayos ang pagpapa-unlock sa amin para makakain din, maayos yung pag-assist sa amin. Thank you po sa inyo sa pag-guide niyo po sa amin. Hello po, ako po si Rhea Timbreza. Galing po ako sa bansang UAE. Bilang kasambahay, ay nagpapasalamat po ako sa UNTV dahil po sa aksyon nila na mapauwi po ako kaagad. Tsaka po sa DMW at tsaka sa OWA, maraming salamat po at napadali po ang aking pag-uwi at safe po akong nakauwi sa bansang Pilipinas. Salamat po. Yan po ang ating panayam kay Miss Rhea Timbreza at sa kanyang pamangkin na si Miss Sheila May Marcelo. Samantala, meron namang kahilingan ang pamangkin ni Rhea para po sa kanyang tiyahing OFW. Nais ko lamang pong ipabatid sa OWA po, ma'am, especially sa DMW po na under po ng repatriation. Bali po si Rhea po yung mismong nag-shoulder ng kanyang plane ticket. Nais po sana namin makahingi ng cash assistance, refundable ng kanyang ticket at cash assistance din po dahil po siya ay isang distress OFW. Sana po matulungan po siya kasi bilang OFW ang hirap po yung trabaho niya doon tapos ganito pa po yung nangyari sa kanya. Sana po mabigyan ng tulong, kahit konting tulong lang po. Ms. Jackie, para sa kabatiran ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, ito po ay salamat doon sa ginamit niyang word na agarang pag-aksyon. Kasi that time talaga, Ms. Jackie, kung nakita mo yung unang video nito na talagang she was crying and then halos araw-araw talaga po yung pagkikipag-negotiate ng nanay, yung mga kamag-anak dito po sa Action Center. Very disturbing naman kasi yung kanyang kalagayan. Mayroon mga maltreatment na binabanggit at saka pinapadala. Halos wala ng tulog, wala ng pagkakataon na pinapadala sa iba't ibang mga kamag-anak, yung mga para doon magtrabaho at wala naman sahod. We made to understand na yung pag-asikaso niya doon sa mga bahay-bahay na yon ay nabigyan ng pagkakataon na mabayaran siya. Kasi nai-report namin ito. I'd like to say thank you doon sa office po ng DMW under Secretary Yusek Bernard Ulalia sa mabilis na pag-aksyon. And then ganun din sa Office of Migrant Workers. We reported this na ganun ang ginagawa. And after that, tumawag yung embassy sa kanya at syempre na-rattle na yung employer niya, Miss Jackie. And she was very eager after nababayaran siya doon sa mga yung mga ginawa niyang pag-asikaso doon sa mga bahay-bahay na hindi naman talaga niya employer. Nabigyan siya doon. Pero yung dapat na gumawa ng aksyon at mag-shoulder ng kanyang pamasahe ay yung pong
tanggapan po mismo. Ayun pong employer niya. Miss Jackie, in a hurry na talaga itong ating OFW na makauwi. Hindi na po siya nakapag-antay and she decided na siya na po ang siya na ang magso-shoulder. And then magpa-file siya ng case dito para maghabol and then welcome po yan sa DMW. Nahabulin po yung agency niya and the Philippines para makapanagot kung ano man po ang pwede pa niyang panagutan. That was promised by Yusek Olalia and then ito po ay turn over muli natin sa kanya sa DMW para mag-file ng complaint. Miss Jackie, again, yung Office ng Migrant Workers Abroad, nagpapasalamat tayo sa pag-assist. Ang embassy natin, nagpapasalamat, maraming salamat po sa daglian ninyong pagtawag doon sa OFW at ganun din yung employer niya na pilitan na i-turn over ito doon sa isang doon sa isang tanggapan ng mga OFW kapag sila po ay nabibiktima ng mga abuse, Miss Jackie. Agad-agad din nila ito. Now, ang ating pasalamatan yung OWA, Miss Jackie, when they get there, nakita mo naman na masaya ako doon sa balita na inassist sila dito sa Miss Jackie, sa atin. Imagine, inassist sila pagkatapos pinakain sila, napakaganda ng treatment naman doon sa mga OFWs natin. Isa ito sa mga na-improve. Maraming salamat. At syempre, Miss Jackie, kung ikukumpara mo, kasi hindi lang siya ang kasama, mayroon pa tayo mga inassist diyan, pero ito yung kung ikukumpara mo dun sa ibang mga OFW, napakahirap nung kanyang parang masasabi mo na need pa rin siya ng psychosocial intervention kasi kakaiba yung kanyang naranasan. So isa pa rin po yan sa mga pwedeng itulong po ng DMW. Miss Jackie, at this point, pasalamatan natin. Madaling araw yan, Miss Jackie, nung siya ay sinundo diyan sa airport. And this is not the first time naman, mga kasambahay, na nakakatulong ang programang Serbisyong Bayanihan once may mga distressed overseas Filipino workers na idinudulog dito sa programang ito ni Kuya Daniel, Miss Jackie. Yes po, tayo po ay nagpapasalamat of course sa Department of Migrant Workers, Overseas Welfare Office, sa administration. Miss Annie, sa team po ng Serbisyong Bayanihan, sa inyo po. I'm proud talaga sa lahat ng tulong na ginagawa po natin para sa ating mga kababayan. Salamat po sa Diyos. And of course, kay Shane Botalon, maraming salamat rin sa inyong tulong.